Praise God! Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa ating serye sa Roma, yung aklat ng Roma. Diba? Kung naalala, ito po ay pang Season 4. And para lalo nating ma-appreciate yung ating Season 4 discussion, siyempre naalala naman po ninyo, di ba, pag nanonood do kayo ng mga series, iba't ibang season, kailangan makita nga previously, mga ganyan, o kaya intro. Yung iba, ini-skip nila yung intro. Ini-skip pa, nagmamadali na kaagad. Huwag niyong i-skip ito. This time, huwag mong i-skip kasi hindi natin lubusang maiintindihan yung takbo ng usapan kung hindi yung makikita yung dugtungan. Okay po? So, balikan ho natin. Yung Book of Romans, itong aklat na ito, if you want to understand, gusto natin maintindihan ang ibig sabihin ng kaligtasan, no? Ito na po ito pang liham lang na ito, ay sobrang napakalinaw na ng theological na pag-unawa sa ating kaligtasan. Kaya kung hindi mo pa binasa, I'm challenging you to read it again. Basahin mo ulit. Basahin ng paulit-ulit. Kahit ako maraming beses ko na itong nabasa, pero lalo pong naintindihan, lalo ko na-appreciate yung kaligtasan natanggap ko sa Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante ito. Una-una, ano nakita natin? Ano ba yung totoo nating problema? Mahal tayong sinisisi tungkol sa problema natin. Mga pinuno, mga kung ano-anong bagay. Pero ang totoong problema, kasalanan. Hindi yung walang pera, hindi yun. Hindi yung hindi yung parang asawa mo, hindi. Ang problema, tayong mga makasalanan. There is sin in us. So, paano tayo maliligtas dyan? Si God na mismo mag-provide ng solusyon. He gave us His Son, Jesus Christ. And alam niyo po, throughout history, surprisingly, marami ang mga sibilisasyong naayos dahil sa kanilang pagtiwala kay Jesus Christ. Kanya lamang habang tumatagal, yung mga tao naman lumalayo sa Kanya at lalo naggugulo yung buhay. Kaya nga ho, God wants us, Christians, na tayo manatiling magliwanag dahil yung mundo, kailangan nila tayo. Kaya nga, we need to be victorious. Kaya sabi nga ng nating pinag-usapan na ito, we have a war to win. Kaya nga, how are we to win the war within? Yun po ang nakita natin sa chapter 6 and chapter 8. At ang ganda nito, nagtapos tayo with the promise, well, God, sabi niya ganun, He will not give us up. Talaga kung ano sinimulan niya, tatapusin niya, nothing can separate us from His love. Diba, sarap nun? Parang, wow, parang, kumbaga, ang angat na panalo. Pero ang tanong, bakit tumasok itong chapter 9 to 11? Pwedeng tapos na rito Pasok na kaagad Ito na yung ating paglilingkod dahil we belong now to God. Let's us serve one another. Pero hindi Gusto niya maintindihan. Teka muna, Paul. Sandali lang. Kung totoo yan sinasabi mo, at tiwala naman kami, bakit maraming mga taga-Israel na hindi naman tumusunod sa Panginoon Diyos? Di ba dapat sila mas magtiwala kay Jesus Christ? Bakit sila hindi? At parang, ang layo nila sa Panginoon. Nasusundan ninyo? So, bakit ganon? Ayan. So, ito ngayon ang pinapakita kung paano yung pamamahala ng Diyos sa lahat. And I pray that this will help us also in facing our own individual problems. Sample lang ko kayo. Kahapon, binanggit po ni Sir Edric. Sabi niya, ito po ang naging problema po ngayon. Maraming tao, surprisingly, sobrang sa bawat pamilya, ito niya mga hamon, hindi ng away. Away ng mag-asawa, away ng magulang sa anak. Nararanasan niyo po ba yun? Nakakakita naman kayo, no? Sa kapitbahay, no? Mga marites ang marami sa atin dito, Okay, so, yung iba lalaki, lalaki ako, hindi ako marites. Tolits. Ito, latest, ganyan. So, ito na. Ito maraming tao, ganyan, no? Parang, makita niyo ang gulo-gulo. And imagine, kung magulo yung pamilya, the basic unit of the society, paano na? Nakuha niyo yung sabihin. Tuloy pa tayo. Sabi niya, hindi lang yun ang problema natin. Alam niyo po ba, na ngayon, ang Pilipinas ay number 1 na sa mga bansa. Sa matinding, yung pagpasok sa pornografiya, sa internet. Number 1 na tayo. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin nun? At alam niyo po ba kung ano nangyayari? Kaya marami ang nadidepressed dahil sa addiction sa social media, addiction sa mga TikTok, addicted na
Hindi na mabubuhay ng walang TikTok. Minsan, nag-aaral biglang, anong ginagawa nito? Minsan, makikita mo sa tindahan, nagtitinda na lang, biglang, magugulat ka na lang. Meron siyang sinusundan hindi ko maintindihan. So parang lahat na lang pasok. Sobrang apektado na silang lahat. And surprisingly, marami ang natatamaan sa utak. Akala lang natin, napaka-harmless. Naglalaro lang naman Pero mas matindi pa pala ang epekto niyan kaysa sa drug addiction. Ang lupit. Kaya sabi ko, wow! Sa lahat ng problemang ito na hinaharap natin, bukod pa sa marami pang bagay, hindi ko naman mababanggit sa inyo lahat, ano na ang ating gagawin? Di ba? Problema na natin sa bilihin. Ang dami na natin hinaharap. So, paano natin ito haharapin? Kaya tanong wala na. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Parang, sino na? Buti na lang, may itong ating pag-uusapan sa season na ito. Who is in control? Ito yung kapangyarihan ng Diyos at ang responsibilidad ng tao. Ang pamamahala ng Diyos at ang tugon ng tao. Nasusundan ho natin. So, napaka-importante ho niyan na maintindihan natin, ay, salamat sa Diyos. Bakit? Kasi kung siya yung may control, marirelax na ako. Because alam ko na lahat ng pangako niya, magagawa niya dahil siya naman ang namamahala. Kasi kung ako may control, hindi ba natin napansin yan? Lahat ng planuhin natin, madalas, hindi natin nagagawa. Bakit? Hindi natin hawak ang kinabukasan. Nasusundan po natin. Madalas nararanasan natin na frustrate tayo kasi hindi natin nakita yun Bakit hindi ko nakita yun Kaya frustrate tayo. Kaya dito, ang challenge sa ating lahat, magkakaroon tayo ng matinding comfort. Kaya sabihin natin take comfort, God is in control. Dalawa lang ang pwede natin gawin dito. One, sabihin natin, okay, God is in control. Maaaring sabihin natin, ay, salamat, wala na akong gagawin. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos dito. Kung siya ang namamahala, then mabuting sumunod ka sa paraan niya. Nakukuha natin. Yung iba naman, kumbaga, bahala ka na God. Yun ang extreme. Yung isa naman, bahala na ako kung anong mangyari. Yun ang another extreme. Kaya dito, dapat maintindihan natin, hindi. Take comfort, God is in control, we are also responsible. Okay po ba yan? Nandiyan pa kayo? Okay pa kayo, Okay, good. Kasi, katulad ngayon, may bagyo Para ang hirap nating gagawin, di ba? Ngayon, ito po yung, gusto ko maintindihan natin. Minsan, andun natin sabihin, yes, God is in control. Kwentuhan ko muna kayo, Para, okay, matulog. Gising na kayo. Kwentuhan ko na. Sisimula na tayo. Mayroong isang mama. Ewan ko, narinig ko na to Narinig nyo na to, kaya lang, naalala ko lang bigla Mayroong isang mama, nag-mountain hike. Siyempre, may dala siyang namang flashlight. Naubusan ng baterya. Gabi, di ang dilim. Na hindi niya napansin yung siwang, yung crevice, hindi niya napansin. Nalaglag siya ngayon. Siyempre, yung reflexes naman niya, ang bilis, napahawak siya kaagad sa isang tangkay ng puno, hindi man niya alam kung tangkay ba yun o basta napahawak siya. Nung napahawak siya, kapit ng hawak niya, wala na tong choice, kailangan, patay na to, buhay ito di ba? Kapit siya. Ang problema, itong mamang to, hindi naniniwala sa Diyos. So, sabi niya, itong pagkakataon na to, ito maganda, pag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, madalas, kahit wala kang paniniwala sa Diyos, bigla kang magiging maka-Diyos. Nakuha ninyo? Kaya ang sabi nga lang, there is no atheist in the foxhole. Ibig sabihin, kapag nasa gera at nandun sa foxhole at para ka na mamamatay, bigla ka nagkakaroon ka ng pagkakilala sa Diyos. Ito na. Tumawag ngayon, Panginoong Diyos, kung totoo ka, iligtas mo ako! Sigaw na ganyan, Di, bigla-biglang may sumagot. Anak, tinatawag mo ba ako? Wow! Tapos sabi niya, Panginoon, totoo ba yan? Ikaw ba talaga yan? Ikaw ba? Oo, ako nga. Tinatawag mo ako. Yan. Sabi niya, God, sabi niya, iligtas mo, sabi niya, sige, naniniwala ka ba sa akin? Nagtitiwala ka ba? Opo, basta sabihin mo lang, gagawin ko. Okay, bitawan mo na yung hawak mo. Etong tangkay? Oo, bitawan mo na.
Sigurado ka? Oo nga. Di, naniniwala siya, may kontrolado ng Diyos, tama ba? O, ito sabi niya, wala na ba iba dyan? Biglang nagtawag ng iba. Minsan yan ang problema natin, no? We believe, we say that God is in control, pero we are not willing to really put our whole trust in God. Kaya ito po ang malaking hamon po sa atin. Kaya ang ganda nito, ito ang parang maalala natin kagad na ano ba ibig sabihin ng that God is in control? Sabi sa Psalm 135 verse 6, whatever the Lord pleases, ano man ang gustuhin ng Diyos, sabi niya, gagawin niya sa langit, sa lupa, sa dagat, at maging sa ilalim ng dagat. Sa pinakalalim na kahit saan mo gawin, lahat ng gustuhin ng Diyos, hindi mo yan pwedeng pigilan. Nagkakanig yan. He is in total control. Ngayon, kaya sabi ng maraming mga diksyonaryo, sabi sa Lexham Theological Word Study, sabi niya, divine sovereignty refers to God's all-encompassing rule over the entire universe. Yan ang pamamahala ng Diyos sa buong kalawakan. Sabi naman ng Easton Bible Dictionary, sabi niya, this is his absolute right, yung todo niyang karapatan, na gawin niya ang gusto niya ayon sa kanyang kalooban. Parang kung ano yung gusto niya, gawin niya. Parang walang makakapagpigil dyan. And obviously, maraming tao, hindi sila nako-comfort dyan. Kasi isip nila, naku, di ba, absolute power corrupts absolutely. Kaya maraming tao, ayoko ng ganyang idea. Pero ang ganda rito, when God controls, when God governs, He governs this within His inherent nature. Kumbaga, ang kanyang pagmamahala, sovereign siya, pero hindi yan lalagpas sa kanyang pagiging loving, pagiging wise, pagiging, ibig sabihin, compassionate. Hindi mo ihiwalayan dyan. Sa kanyang pamamahala, laging nakapasok yan at nakapaloob sa kanyang katangian. Nasusundan po natin. Kaya sabi ng isang manunulat, sabi niya, the Bible presents to us the God who reigns, who is in control, who is not bounded or limited by the dictates of His creatures. Hindi pwedeng kontrolin ng kanyang mga nilikha, at sabi nga nun, at maging ng panahon. Kaya this is something very comforting. Bakit kamo? Because God is indeed in control, and His control is always based on His character. Kaya sabi ni Arthur Pink, ang ganda, yung kanyang pamamahala, yung kanyang kapangyarihan is not the sovereignty. Hindi ito pamamahala o kapangyarihan, sabi niya, na mayroong pong pang-aapi o tyrannical despot, but the exercise pleasure of one who is infinitely, look at the words, wise, good, because God is infinitely wise and cannot err. Hindi siya pwedeng magkamali. At dahil siya infinitely righteous, hindi siya pwedeng gumawa ng anumang masama. So whatever He wills, at naman ang kanyang papahintulot, laging ayon sa kanyang karakter. Nagsakaintindihan tayo. Naalala niyo yung kantang, God is too wise, trust His heart? God is too wise to be mistaken. Naalala niyo? God is too good to be unkind. When you don't understand, when you can't trace His hand. Ano susunod? No? Basta ganun. Trust His heart. Okay ba yan? Hindi ko alam yung kanta, pero alam ko rin, konti. What I'm trying to say is this. Hindi ba natin minsan maramdaman, Lord, ano ba gagawin ko dito? Lord, ano po ba? Hindi ko na to alam gagawin ko. Lord, ang dami kong problema. If you know that God is in control, hindi siya doon mo maintindihan yung all things work for good for those who love God. Ang problema ng tao, kaya minsan they doubt yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung good na iniisip nila, lagi yung good at present. Minsan yung good, hindi mo makikita sa panahon pa natin eh. Why? Kasi yung good dito, hindi sa bagay ng pangyayari lamang, kundi yung bagay na tayo po ay nakaabang sa kalwalatiang ipapahayag ng Diyos na lahat ng pagdurusa sa lupa, walang sinabi.
Nagkakaintindihan? Okay pa tayo? Kaya yun yung goodness na at lagang parang hinuhubog na gagawin ng Diyos para sa bawat sang nagmamahal sa Kanya. Now, so yaman din lamang ang Diyos ang namamahala, ito ang ating kagad maintindihan sa pagpasok ng Roma. Yung bagay na ipapaliwanag ni Pablo para lalong madiinan sa ating lahat at masalungguhitan na He never fails. Hindi siya nabibigo. Kaya sabi sa Romans chapter 9 verse 6, para tatalon na para maintindihan natin yung saan pumupunta si Paul. It is not as though the word of God has failed. Pinapaliwanag niya sapagkat itong mga tao, lagi sasabi, if God is truly sovereign and powerful, bakit parang yung mga Israelita nagpapayag na kabiguan ng Diyos? Kaya sabi ni Paul, hindi yan totoo. Kaya chapter 9 to chapter 11, yan ang paliwanag ni Pablo kung paano, anong palatuntunan ng Diyos sa Israel at ipapakita niyang hindi siya nabigo. Let me say it again. The moment na sinabi ng Diyos, that settles it. Are you following? Pag sinabi ng Diyos ganito, wala ka nang yan na yun. And praise God, it is always for the good of those who love Him. Yun ang premise. So God never fails. So anong pakiramdam diyan? Sarap at take comfort. Talagang magkakaroon ka ng comfort na, yes, God is in control. Kaya para sa ating pag-aaral ngayong hapon, meron po tayong pag-uusapan tungkol ito. Ito pong ating outline. Dahil ang sovereign will ng Diyos ay uncoerced. Hindi sabihin, hindi mo ito maipipilit, hindi ito napilitan, hindi mo siya pwedeng parang pilipitin ng kamay para gawin. Hindi. It is uncoerced. Ang kanyang will ay based on His justice dahil siya ay makatarungan at makatwiran. At ang kanyang sovereign will, hindi inaalis ang responsibilidad ng tao. They go together. Are you following? Diba? Now, tingnan natin isa-isa. Anong ibig sabihin ng uncoerced? Now, balikan natin. Ito si Paul. I am telling the truth in Christ. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang konsensya ko, maliwanag, nagpapatotoo na sa loob ko, alam ng banal na Espiritu. Sabi niya, alam ng banal na Espiritu ang konsensya ko. Sabi niya, na meron akong matinding kalungkutan. Now, para ito pa lang sa ating pag-uusap. Maaring isipin nyo, dahil Christian na tayo, makapangyarihan si God, powerful si God, at wala na tayong kalungkutan na dapat mararanasan. Hindi yan totoo. Sabi niya, kahit maging si Pablo, he has great sorrow. Are you following? Sabi niya, and unceasing grief in my heart. Hindi ibig sabihin na kahit na patay na yung tatay mo, tatawa-tawa ka, patay na yung tatay ko. Hallelujah! Kasi Christian ako, God is in control. He allowed it to happen. Praise God! Patay na siya. Pag ganun ang reaction mo, may tama ka. Hindi na natin ibig sabihin. Now, ito sabi niya gano'n, hindi yun ang ibig sabihin. Parang, you will experience this. God is in control. Now, let's continue. For I could wish that I myself were accursed. Ako na sana ang nakondina. Ako na sana ma-imperno. Separated from Christ for the sake of my countrymen. Alang-alang sa aking mga kababayan at aking mga kalahi. Now, tingnan niyo po mabuti. Ano na obserbahan ninyo? Itong mga taga-Israel, sinasabi ni kagad ni Paul, hindi sila lahat ligtas. Kasi umaasa ko sana maligtas sila. Hindi niya lang dinidesire. He is so desperate that He wants them to be saved. Natanungin ko sa inyo, ganyan po ba tayo ang puso natin sa ating mga kababayan na makita natin silang maligtas? Na parang yung kaklase natin, kasama natin sa trabaho, sana kahit kamag-anak natin, Lord, kahit na ako na lang po, wag lang po sila. Kasi bakit ko tinanong sa atin yan? Kasi nga po, sa totoo lang, this is a reflection of God's heart. Ang puso ng Diyos, pinapakita rito kay Paul. Bakit? Unang-una, Paul cannot be, parang hindi siya mapupunta sa imperno. Dahil sinabi na ng Lord, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero si Jesus Christ, He died on our behalf para maligtas tayo. Are you following? Yan ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay para pumunta rito si Jesus Christ para tayo iligtas, hindi para ikundina. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka para ikundina, para iligtas. O kahit nakatulog ka pa, yun pa rin ang puso ng Diyos.
Nagkakaintindihan. Hangad ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kaligtasan. But listen to this. Kaya ang puso ng Diyos, maliwanag na siya ay pag-ibig. No, it reflects dito sa puso na siya po ay pag-ibig. Na tinan niyo po, kaya sabi niya kay Peter, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. That's the very heart of God. Kung si Paul, hinahangad niyang maligtas yung kanyang kababayan, do you think mas mabait si Paul kaysa kay God? Sa palagay nyo. Now, it is safe to presume na si God, mas higit na gusto niyang maligtas sa mga taga-Israel. Nagkakaunawaan po ba tayo? Kanya lang, ang problema, ito mga taga-Israel, ay, naku, hindi ko maintindihan. Sabi niya gano'n, bagamat sila po ay pinagpala ng Diyos, ni-reject nila ito. Tinan nyo, ang mga pagpapala nila. Who are Israelites? To whom belongs the adoption sa sons? Ano yung sabihin? Tinuring sila ng Diyos na kanyang parang mga anak. Ang sabi niya, kaya sa Exodus chapter, ano pa lang, nung pinapaalam niya, sa chapter po, sabi niya, let my people go, my firstborn son. Ang lupit. Parang talagang sinasabi ng Lord yun. At hindi lang yun, glory. Sino nakakita ng kalawalatian ng Diyos the way Israelites did? Can you imagine, nung niligtas sila sa Egypt, biruin nyo, merong pillar of fire para lang maggagabay sa kanila sa paggabi. At merong cloud of glory na maggagabay sa kanila sa umaga. Isipin mo, million sila ha, naglalakad yung pinaka-cloud of glory, yun ang kanilang lilim sa gitna ng wilderness. Walang nakaranas ng ganon the way Israelites did. Ito rin, katulad yung pillar of fire, ang lupit ng gabi. Merong apoy na parang, di ba, parang poste, na talagang, ang apoy na yan, parang lang gabayan sila. Nobody experienced that. Pero, bakit ganon? Covenant, meron silang Abrahamic covenant. Kaya nga, sila ay nagpapatuli, yung mga lalaki, bilang tanda ng kalang tipanan sa Diyos, that they belong to Israel. They belong to the people of God. Nasusundan po? Ngayon, ito pa sasabi niya, mayroon silang Mosaic covenant na kung saan binigay yung batas, yung law. At maaari sabihin natin, oy, buti na lang, we're not under the law. The truth is, yung law is good. Law is good. Kung wala yung law sa Israel, ang gulo ng Israel. Tayo nga eh. Tingnan nyo, nakita nyo ba yun? May law tayo, may law. Napansin nyo ba may law? Sa traffic na lang, may law. Kaya lang, loko-loko lang talaga tayo. Hindi tayo sumusunod sa law. Kaya nagugulo. Pero kung susutusin, kung wala yung law, ang gulo natin. Di ba? Pagka red, stop tayo. Di, ang laking ginawa yun, hindi lahat nababarahan yung gitna. Nakukuha nyo, kung wala yung law, walang order. Law is good. Yun ang sasabi ng Diyos. Ang problema ng tao, hindi tayo sumusunod sa law. Kaya sabi niya, they're blessed with the law. Saan ba natin natutunan yung 10 Commandments? Sa kanila. Kanila yun eh. Di ba? Bigla tayo nagkaroon ng pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Natuloy tayo. The temple service. Ano ibig sabihin nun? They were taught how to worship. May templo sila, may priesthood sila, may Levites sila, meron silang way of sacrifice. Binless sila ng Diyos na lahat yun tumutukoy kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, the promises, mga pangako about Jesus. And ano pa? Who's the fathers? Yung kanilang patriarchs. Andiyan si Moses, andiyan si Abraham, andiyan si Moses, ang dami, sila Joseph, kompleto, nandoon na sa kanila. And, look at the words, from whom is the Christ according to the flesh. Nung nagkatawang tao, ang Mesiyas, sa kanila dumaan. So, ano siya sabi ng ano dito? Lahat sila, lahat niya overall, God bless forever. Amen. So, sa heart ng Diyos, talagang, itong mga Israel, God wants them to be saved. Yun ang heart ng Diyos. Kaya tanong, sa verse 9:6, sabi niya, pero, nagkulang ba ang salita ng Diyos? Nag-ano ba? Parang bigo ba? Sabi niya, eto, hindi bigo. Bakit? Kung ang heart ng Diyos din ay lahat ng Israel maligtas, hindi bigo ang salita ng Diyos. Paano? Sabi niya, dahil, una sa lahat, hindi lahat ng Israel ay salinlahi mula sa Israel. Hindi lahat ng anak ay dahil sila ay salinlahi ni Abraham.
Ano sinasabi niya? But through Isaac, your descendants shall be named. So ano sinasabi ng Diyos? Sabi niya, kasi sa paniniwala nila, sa Genesis chapter 12, if you still remember, sabi niya, lahat ng pamilya ni Abraham, o yung lahi ni Abraham, pagpapalain, at sila'y magiging pagpapala sa mga magpapala sa kanila. Nakukuha ninyo? At magiging pagpapala sa lahat ng pamilya. So sa madalit salita, kapag kami ay nasa saling lahi na ni Abraham, panalo na. Pero sabi ni Paul, teka, hindi ganon. Hindi ko mo saling lahi ka ni Abraham, Israel ka na. Bakit? Si Isaac, doon lang, yung saling lahi ni Isaac. Kasi, ilan ba anak ni Abraham? Ilan? Sa dalawa, si Ismael ang una, at si Isaac, tama, ang pinangako. Bakit naipanganak si Ismael? Kasi nga, hinagmadali sila. Akala nila, ito yung paraan ng Diyos para siya yung pangako ng Diyos matupad. Tinulungan nila si Lord. Ngayon, sabi ni God, teka muna, hindi siya. Si Isaac, anong punto niya? That is, it is not the children of the flesh. Ibig sabihin, hindi sa paraan ng laman. Sabi niya, kundi, sabi niya, itong anak na to is based on promise as regarded as descendants. So, ulitin ko yung consistency ng gospel sa Israel. Laging sinasabi ni God, tandaan ninyo, hindi sa paraan ninyo. When I give you by choice, my sovereign will, hindi nyo ako pwedeng pilitin ng inyong paraan, sabi ni Lord. Yung paraan ko, based on my promise. Yung paraan mo, si Ismael ang lumabas. Yung promise ko, si Isaac. Are you following? Nagkakaninan tayo. Kasi maraming tao ganun, pinipilit lang yung Diyos Lord, ito na pinaalo ko na yung sarili ko. Kailangan, maawa ka na sa akin. Hindi ganun. Sabi ng Lord, hindi. You listen to my ways. Yung sasabi ng Lord. Let's continue. Kasi this is the word of promise. Ano yun? At this time, I will come and Sarah will have a son. Isipin mo naman yun. Paano? Lord, ang hirap talaga. Kung kayo na sa panahon ni Abraham, Abraham mga mag-100 taon na. Tapos si Sarah mag-101 taon na. Isipin naman, sabi ng Lord, pagbalik ko next year, buntis niya asawa mo. Abraham, kamusta na ba? Isipin mo na, 19 na Kamusta na, Abraham? May bukol na sa likod yun. Bakit nagkakabukol pa sa harap? Bukol-bukol na yun. Diba? Ano lang yan, nagawa-gawa ko lang, pero sabi lang, maganda raw si Sarah Ewan ko. Basta ibang klase pa paano pinipreserve ng Lord yun. But I was just trying to imagine. May asin pa kaya to? O sobrang asin na to? Ano ko niya sabihin? That alone is a miracle from the Lord. Kaya dito pa lang, wow! Sabi niya, sa Sarah will have a son. That's based on God's promise. Sa paraan ng tao, it's so impossible. But in God's promise and ways, because He is in control at walang pwedeng pumilit sa Kanya, itong paraan niya, I will show you my miracle. Through my promise. Through my promise. Isaac. Well, grabe no? Now, hindi lang yun, sabi niya. Mayroon din 2 anak, si Rebecca. So, hindi siya natapos. So, sinasabi ng Panginoon ganito, para bago tayo tumuloy. Kung doon pa lang, it has nothing to do with your bloodline. Kumbaga, sinasabi natin, Lord, maliligtas pa ba ako? Kaya mo ba akong patawanin at mahalin? Kaya mo ba ako ligtas? Alam niyo po ba, Lord, na lahi kami naman kukulang? Hindi issue dito yung bloodline mo. Issue dito yung grace ng Diyos, yung kanyang sovereign will. Are you following? Yung iba naman, ako, okay lang ako. Kahit anong gawin ko, anak ata ako ng pastor. Tumigil ka, impostor. Hindi ko ba anak ka ng pastor, automatic na. Yun ang sasabi ng God, it has nothing to do with the bloodline. It is something to do with how you handle and hold on to God's promise. Nagkakadinan tayo. Mayaman naman kami. Kaya ng tatay kong bili ng kaligtasan. Are you kidding me? Nothing to do with your bloodline. It is based on God's promise. Kaya regardless of your past, God's salvation is always there unless you don't believe the promise. It's by the grace of God. Nagkakadilihan po. Sa paraan lang ng Diyos. Hindi, ito yung paraan ko Hindi paraan mo. Ito yung sabi ng tatay ko, hindi sabi ng tatay mo. Hindi sabi ng mga nanay ko, hindi sabi ng nanay mo. Anong sabi ni God? Nagkakadilihan? Hello?
Minsan kasi mas pinangahawakan natin sinabi ng mga magulang natin kaysa pinagsabi ng Lord eh. Basta, ang alam ko, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Saan ka ba pinanganak? Sa taxi? May mga pinanganak sa taxi, sa hospital. Hindi naman lahat ng napanganak sa hospital, namatay sa hospital eh. Nagpipiloso po ako ng konti, pero sinasabi ko yung katotohanan sa ating lahat. Hindi tayo ang nagdidesisyon. Siya. Tama po? Okay, balik tayo. Okay, balik naman tayo sa Rebecca. Si Rebecca. Teka, naalala niyo si Rebecca? Kilala niyo si Rebecca? Kilala niyo? Yung kapitbahay niyo dati. Now, naalala niyo may anak siyang kambal. Di ba may anak siyang kambal? Di ba? Sino anak niya? Si Esau at si Jacoba. Tama? Si Jacob. Okay, ito na rin. Tapos sabi niya, bagamat sila'y kambal, our father Isaac, sabi niya ganon, though the twins were not yet born, hindi pa pinapanganak ha? Wala pang pinapanganak. And had done anything good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand. Not because of works, but because of Him who calls. Ano sasabi ni God? Wala pang napapatunayan yung si Jacob or si Esau. Wala pa silang nagawa. Pinili na ng Diyos kung sino yung gusto niyang gamitin para tuparin ang kanyang layunin. Nagkakaintindihan tayo. Sabi niya, sa kanyang kambal, sinabi niya na. Ano sinabi niya? Tingnan natin. It was said to her, the older will serve the younger. Parang, Lord, teka, sandali lang. Hindi yan ang kustumbre namin. Ang kustumbre namin, yung panganay, siya talaga ang dapat pagsisilbihan ng bata. Kasi ang tawag dyan, the law of primogeniture. Di ba? Pag ang panganay, they will sanctify the rest. Lord, hindi pwede yan. Ito yung aming kinagawian. Ito yung aming natutunan. Kaya nga doon, pag sinasabing firstborn among all the creation, ang sinasabi niya, He will sanctify the rest. Dahil sa yung firstborn. Are you following? Kasi yun ang unawa nila pag sinabi mong firstborn. So sabi niya, Panginoon, teka. Hindi mo naintindihan. Hindi mo alam ang tradisyon namin, ang kultura namin. Ang kultura namin, God, dapat yung panganay ang dapat pagsisilbihan. Kaya dito, minsan yung matatanda, siga. Tama? Hoy, kuya mo ako. Diyan yata ako nahirapan noon. Kasi panlima ako sa Siyam eh. Yung mga nakakatanda sa akin, ayoko di ba gagalit ang nanay? Sabi na nanay, matatanda sila sa'yo, iganang mo. Opo. Ngayon, gaganti ako sa mga bata. Di ba? Tapos nagsusumbong sila. Ikaw naman ikaw nakakatanda Intindihin mo sila, ha? Saan ako? Di ba? Ang hirap, di ba? Hindi ibig sabihin, pag gitna, may yung kustumbre. Pero, kaya ngayon ko na naintindihan, mababait ang gitna No. Joke lang. Okay, balik tayo. Ang sabi niya, kasi itong sisabi sa inyo, just as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Wow, ang bigat. Sabi niya, si Jacob ang mahal ko. Si Esau, ayaw ko. Now, baka ma-misinterpret ninyo. Yung pag sinabing I have hated, at saka love, hindi ito yung kapareho ng natin, intindihan natin. Nagalit tayo. Basta, mahal ko siya, ikaw, I hate you. Parang kumbaga, I abhor you. Kumbaga, ayaw ko sa'yo. Nandidiri ako sa'yo. Parang ganun, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Kung naalala ninyo, sa Lucas Kabanala, for example, sa Luke 14:26, ganamit din ni Jesus yan. Sabi niya, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother, will Jesus Christ contradict His word na galang mo ang iyong mga magulang, respect them, love them in a sense, di ba? Ang sabi niya, and love your wife, di ba? And yet, sabi niya, does not hate his wife, does not hate his children, does not hate his brothers and sisters, yes, even his own life. He cannot be my disciple. So yan po ay isang idiomatic expression na sinasabing ganito, that you prefer God more than others. Na kung saan, kung yung choice mo, parang mukha kang galit sa kanila dahil sa pinili mo si God. Are you following? Ganon din si God. Sabi niya, I preferred Jacob kasi na siya ang gagamitin ko para kung saan panggagalingan ng promise ko na si Jesus. Siya
at hindi si Iso. At hindi lang yon, pareho silang loko. Sa totoo lang, kung pangalan lang, mas mabait pa ata si Iso eh. Kasi si Iso, mas responsable yan kaysa kay Jacob. Kasi pangalan pa lang, Iso is the one who acts. Yung ibig sabihin ng Iso. Ang Jacob, the one who lies. Kumbaga, mapamanipula. Type mo ba yun? Kung ako yung Diyos, sabihin ko, I would rather be a God of Esau. Kasi ito, he finishes what he does. What he starts. Ito si Jacob, nako, I am the God of a liar. Parang, type mo ba yun? Pero surprisingly, ang sinasabi ng Diyos, it only to show that I am the God who is not, parang, my choice is not based on work. Nakakuha? Kasi sabi niya doon, diba? Hindi sa kanilang ginawa, kundi sa aking kagustuhan. Sa madalit sila, hindi mo yan pinipilit, walang sapilitan, walang ako yan, decision ko yan. Ganun magdesisyon si God. Kaya minsan iniisip natin, oy, wala na akong pag-asa, palagay ko, hindi na talaga ako tatanggapin ni God. Ano sasabi ni God? Hindi. I don't care who you are. If I love you, I love you. Period. Okay, Ben? Minsan ganun pa nga tayo sa ating mga minsan sa mga anak natin, ganun tayo. Minsan, ito gusto natin, ito, may favoritism pa tayo eh. Pero si God, hindi. Hindi based sa ginawa. Based sa kanyang palatuntunan. Na siyang masigit na nakakaintindi kaysa sa atin. Marami tayong hindi naintindihan, na Diyos lang nakakaintindi. Nakuha niyo ba? Kahit tingnan niyo sarili niyo sa salamin, naiintindihan niyo ba itsura niyo? Hindi niyo maintindihan, ba't ganito kaya itsura ko? Hindi ko talaga maintindihan. Diba? Ba't ang gwapo-gwapo ko? Diba? Hindi ako yun. Sinasabi ko lang kunwari, kayo yun. Naku, ano yung sabihin? Marami akong bagay na hindi maintindihan. But I thank my God because it's not based on who I am. Now listen to this. Kaya nga sinabi ng Lord sa Deuteronomy, even with Israel, sabi niya, the Lord did not set His love, look at words, did not set His love upon you, O Israel, or choose you because you were the greatest of people, for you were at least of all people. No, it was because the Lord loved you. Period. Kaya kung lahat ng ating pagbabase nasa external, sa bagay na material, panlupa, tapos na tayo. But what God is saying is this, I love you, period. And Lord, siguro dahil masipag ako noon, dahil masipag ako sa pag-aaral, dahil mabait ako. No, I just love you. Lord, kasi naligtas ako dahil ang bait ko. Hindi, just because I love you. Nagkakaintindihan po? Kaya nothing can separate us from the love of Christ. Simply because I love you. I save you because I love you. Period. Nothing to do with your qualifications, nothing to do because of what you did. It's simply because I love you. Ay, kasabihin, tika mo na, Lord, ang labo. Napaka-unfair mo naman. Paano yung mga hindi na minahal? Naku, hindi ko sinasabi, huwag mo nang pakialaman yung iba. Kung ikaw si Esau, huwag mo intindihin. Hindi ko lang sinasabing si Esau, hindi maliligtas. Hindi ko sinabi yun. Ang sinasabi ko lang, problema ko na yung programa ko ay Esau. Ang problemahin mo, yung programa ko sa'yo. Di ba? Hindi ko sinabi sa'yo na, ito, wala na to, totally, sa impyerno na to. Walang ganun. Wala namang ganun sinabi si God. Ang sinabi niya lang, I preferred Jacob, to Esau. Yun lang sinabi niya. It is not our concern what God has in mind about Esau. It is our concern yung kanyang mind for you and for me. Are you following? Minsan kasi tayo masyado tayong pakialamera sa Diyos eh. Hindi na nga natin maayos ang problema natin. Gusto mo, pati yung ibang tao, papakialaman pa natin. Nako nyo, huwag mo nang pakialaman yan. Basta ito lang alam ko. Once you have placed your trust in Jesus Christ, God loves you and save you. Period. May kakanid yan. It's not because of what you did. It's not because of your qualification. It's not because of your plans. It's not because of your heart for God. It's not because God foresaw that you will believe in Him. No! It is entirely God's love for you. Unconditional. Nagkakadinihan. Okay ba tayo dyan? Okay, tuloy tayo. Sabi niya, teka muna, napaka-unjust. Pero hindi. Kaya nga yung sovereign will ng Diyos, makatarungan. Makatarungan. Tingnan nyo. Yan. What shall we say then? There is no injustice with God. Yan ang sinasabi sa inyo. Sabi niya, is there? Meron ba? Meron bang injustice sa Diyos? Kung sakaling pinili niya si Jacob over Esau, may injustice ba sa Diyos? Sabi niya, far from it.
Hindi mo naintindihan. Parang ganyan. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I have mercy. And I will show compassion to whomever I will show compassion. Ano sinasabi ni God? Kumbaga, kung ako maaawa sa isang tao, sa akin na yun. Desisyon ko na yun. Unfair ba ako nun? Parang ganito. Halimbawa, gusto ko mamigay dito sa service, gusto ko mamigay ng tig-1,000. Ngayon, binigyan ko siya. Tapos siya hindi. Tapos binigyan ko ulit siya. Tapos siya hindi. Tapos binigyan ko siya. Tapos siya hindi. Pwede ba sila magreklamo? Pastor Bong, unfair ka naman eh. Ba't di mo binigyan ng 1,000? Ako namimigay eh. Ba't ka nangingialam? Nakuha nyo, pera mo ba to? Hindi mo naman to pera eh. So in other words, desisyon ko to. Naawa ako sa kanya eh. Kanina pa siya nahihirapan upo eh. Kaya binigyan ko siya 1,000. Problema ba yun? Gusto ko yung bigyan siya eh. Si Donato, binigyan ko kasi lagi ko siya ginagamit na illustration. Binigyan ko. Problema mo ba yun? Problema. Kumbaga, God has His own reason. It is beyond us. I'm not saying that God is arbitrary in declaring His mercy. What I'm trying to say is this. Hindi si God, hindi siya yung parang mini-mini mo. Walang ganon. When He decided, He knows something that we do not know. He sees something that we do not see. Nagkakaintindihan tayo. Kaya si God, when He makes decision, He's very wise to make a mistake. Kaya yung decision niya, tama. Kaya hindi natin siya pwede questionin. Kaya sabi ng Panginoon, I will show mercy. Kasi yun eksakto sinabi niya kay Moses. Naalala niyo kay Moses? Naalala niyo, sabi ni, kasi sumamba sila sa Exodus 30, sumamba sila sa golden calf. Ngayon sabi ni Moses, Lord, patawarin mo na sila. Ako na lang, burahin mo na ako sa aklat ng buhay. Ano ka ba? Kung sino nagkasala, ako nang bahala ron. Tapos sabi gano'n, hindi ko na kayo sasamahan. Titikas ang ulo ninyo. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan. Ikaw na lang. Lord, huwag naman. O sige, sasamahan ko kayo. Sabi niya, I will be with you and I will give you, rest, yung sabi ni Lord. Tapos sabi niya, Lord, pakita mo naman yung sarili mo, para naman ko. Okay, I will show mercy to yun ang sinabi niya. Kumbaga, ito sabi niya, I myself will make all my goodness pass before you. In other words, it is my decision kung paano ko ipapahayag ang sarili ko sa iyo. Kaya, bawat isa sa atin, nung nakaranas tayo ng kapahayagan ng Diyos, hindi naman pare-parehas eh. Di ba? Hindi pare-parehas. Mayroon iba na pinahayagan sa magitan ng pastor. Iba naman pinahayagan sa magitan ng kaibigan. Iba pinahayagan nakakita ng vision. So iba-iba ang ating naging karanasan, but one thing for sure, the ways of God is entirely beyond us. Desisyon niya yun. Kaya sabi ng Lord, okay, I will show my goodness pass before you and will proclaim the name of the Lord before you because I will be gracious to whom I will be gracious and will show compassion on whom will I show compassion. I can show myself to you, Moses, pero I cannot do the same to everybody. It's my decision. Eh bakit? Hindi mo kaya ang paliwanag. Pwede? Sa paliwanag pa lang nga ni Pastor, hirap ka na eh. Yung ipapaliwanag ko pa na napakalawak, na hindi mo maintindihan. But I will show mercy. Pero ang ganda sa Panginoon Diyos, hindi ka naman iniwan sa vacuum eh. Tuloy tayo ha. So then, it does not depend on the person who wants it, nor the one who runs, but on God who has mercy. Kasi kapag tayo po ay magbabasihan sa mga, sabi natin, Lord, unfair ka. Bakit ka naawa sa kanya, Lord? Ang dabo mo naman eh. Ang sama ng ugali niyan. Di ba pwedeng gawin natin yan eh? Pero sabi ng Lord, hindi mo yan department. Department ko yan. Di ba? Minsan sabi natin, minsan nga nagpe-pray kayo, Lord, kunin mo na yung boss ko para mo ng awa. Tapos biglang ikaw ang kinuha. Ba't gano'n, Lord? Unfair ka! I will show mercy to whom I want to show mercy. It's not based on what you think. It is based on the one who shows mercy. Nasusundan ninyo? Okay ba tayo dyan? Ang mabigat, ito, ayun na. For the scripture says, now imagine, ang nagbabasa nito, obviously, mayroong mga Hudyong nagbabasa. Kasi ginagamit ni Paul mga Old Testament passages eh, na most of the time, mga Hudyo nakakaalam. Tama ba? Siyempre may nagbabasa rin mga hintil kasi both are present. Naalala nyo, kasi yung kwento ng church na ito,
May mga Jewish people at may mga Gentiles, pero some of the Jewish people na nagkakaroon na-stumble sila. Bakit itong mga Gentiles nagiging Christian? Ang labo-labo. Ganun ang nangyayari dito. Kasi Paul had to explain para magmahalan kayo. Now, listen. Maging itong chapter 9 na ito, nagkikreate ng maraming debate ito sa maraming mga Christians, but I'm telling you, dapat ang epekto nito, hindi para magalit ang isa't isa, kundi lalo nating ma-appreciate yung pagmamahal ng Diyos kung saan lalo tayo napapamahal kay God at lalo tayong napapamahal sa isa't isa. Nakuha ninyo? Kapag ito ay nagdulot sa iyo ng kamuhian sa iba, dahil sa hindi sila naniniwala sa the way you understand it, nagkakaroon ng pagkakabanggaan ng pag-unawa, ay mali basa mo. Kasi ang tamang basa, di man kayo parehas na parehas ng pag-unawa, magmamahalan tayong parehas kasi alam natin, it was only by the grace of God that we are saved. Are you following? Kaya tuloy tayo. Nasabi niya, for this very reason, sabi niya kay Pharaoh. So ito mga Hudyo, tama yan si Pharaoh. Paalala ko yan. Dapat ang nangyari sa kanya. Ang tegas ng ulo niyan. Ang kulit niyan. Sabi niya, tingnan niyo. For this very reason, I raised you up in order to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the earth. Nakukuha natin. Sabi niya, ikaw Pharaoh, naalala niya si Pharaoh. Sabi niya, ginamit ko si Pharaoh para makita, inangat ko siya para ipakita ang aking kapangyarihan. At sa magitan ng pangalan ko, maiproklama ko sa buong daigdig. No, pag inisip niyo, wow, kawawa naman si Pharaoh. Yun lang naging purpose niya. Kaya siya kinait ni Lord. Hindi niya naintindihan. Sumba natin para maintindihan niyo, si Pharaoh hindi mabuting tao. Kasi minsan yung pagpapatigas ng Diyos ng puso, minsan judgment yun Judgment yan. Bakit ka mo? Si Pharaoh, tingnan ninyo, nung nagpumunta na si Moses, kasi sabi ni God, I will harden his heart, di ba? Future yun mamaya papaliwanag sa inyo. Sabi niya, kapareho lang din natin si Pharaoh, lahat tayo masasamang tao We don't like God. Kasi sabi ni Pharaoh, thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may celebrate a feast to me in the wilderness. Payalayain mo yung mga tao ko, sabi ni God. Ano sabi ni Pharaoh? At sino yung Panginoon na yan? Na dapat ko siyang sundin, At yung boses niya na payalayain ng mga Israelite, hindi ko siya kilala, at bukod pa riyon, hindi ko palalayain ang Israel. So ano sinasabi niya? Si Pharaoh, napakasama na ugali niyan. Yan ay mapang-api. Can you imagine? Siya nag-cause ng kamatayan ng mga babies. Di ba? Pinapapatay niya. Infanticide yun. Tapos ito pa. At napakalupit niya. Yun ang tyrannical. Talagang, yung malupit. Nasabi niya, God, at bakit ko siya pakakawalan? Ito, hindi pa niya pinatitigas ang puso niya. Hindi pinatitigas pa ng Panginoon Diyos ang puso niya. It was just His natural response. Ganon din naman tayo We are two selfish people. Makasalanan tayo. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos at pipigilan, magkakasala tayo. Sa totoo lang, panlabas, pwede tayo mabait, pero pag pumasok na tayo sa silid, mag-isa na tayo, doon na nakikita yung katotohanan. Okay ba yan? Sa labas, pwede tayo mabait, nagpupuri tayo sa Panginoon, Panginoon, di ba, ganyan. Pagdating sa bahay, kahilata na. Only God really sees us. Are you following? Kaya dito sa bagay na ito, pareho lang natin si Pharaoh. Now, look at this. Tingnan niyo kung paano tinigasan ni Pharaoh ang kanyang puso. Sa una pa lang ng mga plagues, laging Pharaoh hearts became hard. Pharaoh hardened his own heart. Pharaoh's heart was hard. Pharaoh hardened his own heart. Pharaoh's heart was hard. Pharaoh hardened his own heart. Tinitigasan ni Pharaoh. Kahit anong sabihin ng Diyos, titigasan pa rin niya. Titigasan pa rin niya. Napansin niyo, siya naman lahat ito Siya lahat ito. Pinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa magitan ng dugo. Pinakita niya ang kapangyarihan sa magitan ng palaka. Isipin mo lahat sa mga pagbinan ng langaw, pati sa mga livestock, pati sa hailstorm, pinakita ng Diyos, pero tinigasan niya pa rin. God has already revealed His power to him several times. At maging sa atin minsan, ganun tayo. We heard the word of God, we saw the power of God, and yet, tinitigasan natin, hindi yan. Pagka ganun, time will come. Si God na mismo ang magpapatigas ng puso natin. Tutulungan niya na tayo. Okay. Ayaw mo talaga. Ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the 7th time, sabi niya, Locus announces that he has hardened Pharaoh's heart. God,
announces that he has hardened. Ako na, tutulungan ko na siya. Kumbaga, sasabayan ko na. Darkness, God hardened Pharaoh's heart. Death of the firstborn, God hardened this Pharaoh's heart. Bakit? Tingnan nyo sa chapter 9 nangyari yung last na pag-harden ni Pharaoh. Now, ano sinabi ni God sa chapter 9? Panoorin natin. Sabi niya, chapter 9, for this time, I will send all my plagues on you and your servants. Papadala ko na lahat ng salot sa iyo at sa iyo ng mga sumusunod sa iyo. And your people, lahat ng tao mo, so that you may know that there is no one like me in all the earth. Kasi inaangkin nila, lahat ng mga ginad si Lord, puro Diyos-Diyosan nila yon. For if by now I had put forth my hand and struck you and your people with pestilence, kung ngayon pa lang, ginawa ko na sa inyo yan, sabi niya, dapat yun, patay na kayong lahat eh. Sabi, you would then have been cut off from the earth. Patay na kayo dapat lahat. Yun ang totoo. Pero yaman din lamang, matigas na rin naman talaga ang ulo mo, gagamitin ko rin katigasan ng ulo mo. Para saan? Indeed, for this reason, I have allowed you to remain. Pinayaan kitang mabuhay. Sabi niya, upang ipakita ko ang aking kapangyarihan at upang iproklama ko ang aking pangalan sa buong daigdig. At gayon, sabi niya, tinataas mo pa rin ang iyong sarili laban sa aking mga tao dahil ayaw mo silang palayain. Are you following? Alam niyo tayo po ba na itong paninigas ng puso na to, tayong pinakamatinding, kumbaga, posibilidad na mangyari lang sa atin to. Minsan sinasabi ng Lord, basahin mo salita ko, ayaw pa rin natin. Sinasabi ng Lord, ito, makinig ka dito, ayaw pa rin natin. Hindi natin sinusunod yung sinasabi ng Lord. Mag-atin ng Bible study, ayaw pa rin natin. God is giving us all the avenue to help us out. Ayaw pa rin natin gawin. Basta kinig lang tayo ng kinig. Tawa tayo ng tawa. Ang natin, kit ng pastor. Pag si Paul, kasi ang ganda ng bigote niya. Pero wala pa rin. Bakit? Huwag mong intayin na tulungan ka pa ng Diyos. Alam niyo kung bakit ko nasabing pwede kang tulungan ng Diyos? Kasi yan ang sinabi niya sa Romans 1 eh. Remember? Sabi niya, pinakita ko na lahat eh. Kaso nagdudung-dunungan pa rin kayo. Pinilit niyo pa rin yung sarili niyong paraan. Pinilit niyo pa rin yung sarili niyong mga kagustuhan. Kaya sabi ng Lord, therefore, God gave them over in the lust in their hearts to impurity. So for this reason, God gave them over to degrading passions. For this reason, God gave them over to depraved mind. Basahin natin. Romans 1, basahin natin. Nakita na natin yan, pero to many of us, tinitigasan natin ang ating puso. We insist on what we want. Kaya maraming tao, hindi naman nila pinipita, lalabanan na yung sinabi ng Diyos dahil ayaw nilang talikuran yung bagay na ayaw ng Diyos. Hello? Nandiyan pa kayo? Minsan alam naman natin eh. Kaya lang hindi, pagtatanggol pa rin natin gusto natin para bigyan ng excuse ang ating sariling kagustuhan na alam natin ayaw ng Diyos. Hindi mo pwedeng baguhin yun kasi siya pa rin ang namamahala. He is still in control. You can never say, Lord, hindi, mali si God. Ililigtas si God lahat ng tao. Hindi, si God, mali ang interpretasyon mo. Hindi, basahin mo kasi sinasabi ng Diyos. Minsan alam mo na ayaw mo lang, tinitigasan natin yung puso natin. At isang araw, tutulungan ka na ni God. Kaya basahin yung 2 Thessalonians. They believe the deluding spirit, yung kasinungalingan, because they did not receive the love for the truth. Wala silang pagmamahal sa katotohanan, kaya si God na mismo nagpadala ng kasinungalingan upang maniwala sila dito. Type nyo? Hello? Andiyan pa kayo? Minsan kasi sinasabi natin, gagawin ko to para piliin ako ni God. Hindi ganun si God. Magtiwala ka sa sinabi ni God. Hindi ikaw ang magdidesisyon para kay God. Okay ba yan? Okay, tuloy tayo. Kasabi ni God, kahit si Paul, matigas din naman ang puso ni Paul eh. Remember kung gaano siya katigas? Nako, kinakukulong niya yung mga Christians. Pero salamat sa Panginoon Diyos, yung pagtitigas ng puso, may binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos eh. Di ba? Katin mo, last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Doon pa lang pwede na siya tigukin ni God eh. Pero God, by His mercy, dahil sa kanyang awa,
By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but by the grace of God within me. Ano sinasabi niya? Biyaya ng Diyos, kinuha niya pa ako. Biniyaya ng Diyos, inabot niya pa rin ako. Biyaya ng Diyos, grabe. Ako lang, wala na. Sa totoo lang, kung yung kaligtasan natin, grace talaga ni God eh. Kasi kung papabayaan lang tayo ng Diyos, yari na tayo. Matigas ang ulo natin eh. Matigas ang ulo natin. Ako ay naisip sarili ko, Panginoon Diyos. Kung ako nga, hindi ko mapili sarili ko eh. Parang hindi ko nga type sarili ko minsan eh. Sabi ko, Lord, ba't ako ganito? Bakit ganito? Ba't ganito? Ba't Lord, biglang naisip mo, Lord, thank you ah. Pinili mo ako. Lord, thank you. Niligtas mo ako. Lord, thank you ah. Inantay mo ako, Lord, thank you. Pinalambot mo puso ko. Kaya sa atin, ang isang bagay na intindihan natin, God, maging mapagpakumbaba tayo sa Panginoon Diyos. Huwag tayo magmayabang. Diba? Huwag natin tigasan ang ating puso. Sa halip, Panginoon Diyos, tulungan mo ako. Hindi po ako marunong eh. Tulungan mo ako. Hindi ko po naintindihan to. Tulungan mo ako. Be humble enough to admit that He is God. Hindi tayo. Kaya nga ho, by the grace of God, kasi sabi niya, kung talaga natanggap mo yung grace ng Diyos, magpapakatsaga ka, sisipag kayo. Bakit? Na-inlove ka kayo, nagmahal siya sa'yo, then you fall in love with God. Hindi yung, gusto ko pumunta ng langit, pero ayoko yung gusto ng Diyos. Ano ba yun? Hindi na pwede yun. Si God ang dapat. Kaya marami sa atin, tataka tayo, bakit ganun? Tanggap kay God. Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo, tinitigasan natin puso natin eh. Sino-shortcut natin ng God. Gusto natin gawin natin, okay na yun sa akin. Pero hindi talaga natin nagpasakop sa Kanya na Kanyang pamamahala. Are you following? Hello? At matakot tayo kapag tulungan na tayo ng Diyos na tumigas ng todo-todo yan. Naalala ko, may sinishare yung nanay ko. Kilala ko yun eh. Sinishare ang nanay ko. Hindi ganyan kami. Iba yung aming paniniwala. Iba. Yung nanay ko, pumunta na sa Canada. Nung mamamatay na, tawag siya. Andiyan si John, hinahanap niya yung nanay ko. Wala rin ako doon sa lugar na yun, panahon na yun. Nalaman ko na lang, hinahanap ang nanay ko. Bakit nung mamamatay na, sabi niya, alam ni Sean yung paraan papuntungo sa Diyos. Alam niya paano o maliligtas. But it was too late. Tinigasan niya yung puso niya na matagal na panahon. Siyempre with all pain and anguish in heart, sana nakinig siya. Kasi ano yung sandaling panahon dito sa lupa, sandali lang, kahit na mabuhay ka na 100 taon, pag namatay ka, tapos na yung 100 taon, and you will be facing eternity. Are you following? Kaya by the very grace of God, pati tayo mga Pilipino, hindi naman tayo dapat abutan ng Ebanghelyo eh. Pero pinaabot ng Diyos sa atin. Huwag mo lang tigasan ng puso natin. Nakuha ninyo? Grace ni God yan. Yun lang makapunta tayo, may lugar na ganito na pwede tayo magtipon-tipon. Grace ni God dyan. Sa ibang lugar, bawal nga sila magtipon-tipon eh. Huwag lang natin tigasan din ang puso natin. Yun lang magtipon tayo ng smaller groups para matuto tayo sa bawat isa. Mayroon tayong computer, kung online man lang yan. Grace ni God dyan. Huwag natin tigasan ang puso natin. Huwag tayo magmalaki dahil hindi natin hawak ang bukas. And may God be gracious on all of us. Kaya, sasabihin ko na ito sa inyo, kaya balik na tayo sa Romans. Ang sabi ng Lord, so then He has mercy on whom He desires, and He hardens whom He desires. Ang lungkot, no? Again, when God hardens the heart of men, it is either judicial or purposeful. May dahilan ng Diyos. Kaya even the temporary hardening of the Israelites' heart para sa mga hentil makapakinig sa Ebanghelyo ng Diyos. Are you following? Kaya habang may pag-asa, ang Diyos, nagbibigay pa, I don't know kung sino hinarden ng Diyos ng heart, but one thing I'm sure, basta hindi man natin alam, maari pa rin niya magbukas sa Panginoon Diyos. Are you following? Tingnan nyo, sample lang. And they took hold of Sosthenes, the leader of the synagogue. Dati si Crispus ang leader ng synagogue. Naging Christian, naging believer. Basahin niyo Acts 18, naging believer. Ngayon, inusig pa rin nila Paul dahil eto na ang pubalit, si Sosthenes, the leader of the synagogue, and began beating him in front of the judgment seat. But Gallio was not concerned about any of these things. Yung pinaka-governor, bakit kayo ganyan? Hindi yan kasama sa sa sakop ng aking jurisdiction. Saan ganun? Sino yung gulpi sa kanila? Si Sosthenes.
tigas ng puso. Pero salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Sa Corinth yan nangyari. Tingnan niyo po sa Corinth. Yung sulat ni Paul sa Corinth, after a while, Paul called as an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Sosthenes, our brother. Maaring matigas ang puso, nakikita mo yung kausap mo ngayon. Okay lang, pag-pray mo lang sa Lord, katulad ni Paul, tuloy lang. Kasi Sosthenes, ano yan eh? Hudyo yan. Nakuha niyo? Okay, share mo lang, huwag ka lang, tiyaga lang. Pray lang ng pray. Malay mo, by God's mercy, lalambot din ang puso. By God's mercy, choice naman niya yun eh. Basta sa atin, God wants us to share the gospel. We don't really know kung sino yung tinigasan at lumambot ang puso, but one thing for sure, if God wills it, one day, it will open up. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Ang wag lang mangyari, kayo ang tumigas ang puso. Nagkakandidihan. Okay, so paano yan? Paano na? Okay, kaya ang grace ng Diyos, undeserved favor yan. Sabi nga, ito, sama rin ni Pastor Peter to. It is unmerited. Hindi to parang dahil sa merito mo o kaya nakamtan mo. Hindi. It is not something you gain. It is something given. Ito po, hindi yan obligasyon ng Diyos ibigay sa lahat. Hindi niya obligasyon yan. Okay? Hindi ito, it's not obligated to give grace. Hindi siya, kumbaga, kusang loob niya itong binibigay. Are you following? And God's grace does not contradict justice. Jesus paid the penalty of our sins. Nung binigay niya ito, binigay niya si Jesus Christ bilang kabayaran sa ating kasalanan. Nagkakandigan, hindi paraan natin, kundi paraan ng Diyos. Pasensya na kayo ha, alam ko, sobra-sobra na ako sa oras, wala namang kasunod pa di ba? Pero huwag na kayong malis ha. Now let's go to the last. God's sovereign will and man's responsibility will go together. Bakit will go together? Let's go. You will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted this will? Kumbaga, kung di ako pinigilan ng Diyos, at tinigasan yung puso ko, at tinulak pa, ba't pa niya ako sisisihin? Alam niyo, yan tanong na yan, alam niyo, parehong-pareho lang yan noong pa, noong Genesis, hindi yan bago. Tingnan niyo ha. On contrary, are you a foolish person who answers back to God? Bakit ka mo? Kaya ko sinabing, bakit mo pa ako sinisisi? Ikaw naman pala namamahala. Listen. Kasi may responsibilidad ka eh. Luma na yan. Naalala niyo si Adan? Nung nagkasala? Bakit? Pwede naman sabihin, bakit kasi naglagay pa siya ng puno dyan? Diba? Siya naman may-ari ng mundo eh. Pakailan mo, kung gusto niya may puno, parang kumbaga, kung yan na, nakatira ka sa bahay ko. Sa bahay ko, o sige, gamitin mo lahat ng kahit anong silid dyan. Wag na wag mo lang papasukin ang aking master's bedroom. O wala kami dyan, pero malaya mong gamitin lahat ng silid. Wag lang yan. O dahil ako may-ari, tama ba? Ngayon, pag pinasok mo, anong ginagawa mo? Aba, nababastos ka. Umayos ka rito. Nakuha niya ibig sabihin? So, ganito niya. Sabi niya, okay, itong puno na to, huwag mo kakainin yung bunga nito, ha? Yun ang sinabi ko sa inyo. Ako may-ari ng lahat, eh. Just to remind you. O, may problema ba ron? Wala naman, eh. Ngayon, kasi yung babaeng ginawa mo, yun, tinan mo, lumang tugtugin na yan, na parang sinisisi natin ng Diyos sa lahat ng desisyon natin ginagawa. Hindi ikaw namili niyan. Kaya, responsibilidad mo yan. Nakuha natin? Si God, by His sovereignty and by His grace, kinahatak ka niya. Ngayon, pero responsibilidad mo yung pinili mo. Nakuha natin. Kaya, sabi niya, kaya nga, paano ka sasagot pabalik kay God? Talaga bang kaya mo siyang tanungin pag nag-usap kayo? Naalala niyo si Job? Sabi niya, dapat si God ang magpaliwanag dito. Dapat si God. Ang sabi ni God, talaga bang gusto mo ako kausapin? Nagpakita si God. Biglang tameme si Job. Tameme si Job. Nagsisi na lang si Job. Patawarin niyo ako. I have sinned and I repent. Dust and ashes. Talagang wala ako masasabi. Tameme si Job. One day, pagharap natin sa Diyos, pagdating ko doon, ang dami kong tatanong kay God, sa totoo lang, pagkakita mo sa Kanya, wow, you are beautiful beyond description, too marvelous for words. Bigla ka lang tatameme. Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite power? Nakuha natin? Nakuha ninyo? Pagdating mo doon, wala ka na, tamimi ka na. Doon mo lang maintindihan, totoo nga siyang Diyos. Nagkakanayan kayo ito. Sabi niya, why did you make me like this? Will it? Hindi mo magagawa yun. And sabi niya, or does the
potter not have right over the clay to make the same lamp of object on honorable use and another common use? Hindi naman sinabing itatapon sa impyerno eh. Common use. Common use, sabi niya, sabi niya, ito, may object for honor at common use. Diba? Diyos, desisyon ni God yun. Siya kasi gumagawa eh. Diba? Huwag lang sabihin, kasi hindi mo ako ginawang pastor eh, kaya ganyan. Ano ka ba? Common use nga yung pastor eh. Ikaw nga, special nilagay ko sa'yo, nilagay kita bilang isang estudyante o manggagawa sa opisina. Mahirap ata maging Christian sa opisina? Andiyan pa kayo? Hindi natin alam kung ano yung extraordinary use ng Diyos. Balik tayo ha. Ngayon, sabi niya ganoon, wag natin pasinin niya, wala tayong oras eh. Sorry. Huwag niyo intindihin yan. Dito tayo. Now, what if God, although willing to demonstrate His wrath and to make His power known, endured with great patience, object of wrath, prepared for destruction? Sabi ni God, paano kung willing naman i-demonstrate ng Diyos yung kanyang galit, yung kanyang poot? Pero tingnan niyo ito poot saan? Sa mga ayaw magpasakop sa kanya. Ang sabi niya, endured with great patience. Alam niyo ba, tinitiis ni God yun. Kahit na gusto kanyang parusahan, in pain si God, hindi sa tuwan-tuwa. Buti nga sa'yo, impyerno ka! Hindi ganun si God. With all pain, kikita sabi niya, endured. Patience, object of wrath, prepared for destruction. And sabi niya, and He did to make known the riches of glory upon objects of mercy. Yung mga nakatanggap ng awa ng Diyos, lalo silang magpupuri sa Panginoon. Sabi niya, wow, Lord, I cannot imagine bakit mo kinawaan. Parang I don't have anything deserving to receive your mercy. Lord, wala po ko. Kaya wala tayong magawa kundi magpuri lang na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kahit tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kaya mo sabihin, karapat dapat ako nakaawaan ng Diyos. Wala. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo baliw. Lahat tayo may tama. But by the grace and mercy of God, kinaawaan niya tayo. At dinala niya tayo sa kanyang pamilya and experience the grace of Jesus, the forgiveness of Jesus Christ, the forgiveness of God because of Jesus. Are you following? Andiyan pa kayo? Now, look at this. Namely us, whom He also called, not only from among Jews, but also from among Gentiles. Can you imagine? Hindi lang niya niligtas yung mga, kasi dapat mga Hudyo talaga pinuntahan niya una eh. Hindi lang sila, kasi sa kanila unang pinangako yan eh. Pati na tayo, damay. Di ba? Unang-una, itong amazing, no? Tayo nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, hindi naman tayo Hudyo. Indyo nga ang tawag sa atin, Indyo. Andiyan pa kayo? Kumbaga, lahi pa lang, wala tayong karapatan. Pero sabi ni Lord, and yet, binigay ng Diyos yan. Ito nakakatuwa. And He says to Isaiah, I will call those who were not my people, and her who was not beloved, beloved. Alam niyo sabi ni God, kung itong Israel ang nagkikinig, sabi niya, alam niyo po ba, ginadsa ng Lord sa Israel kung sa Hosea. Kasi sabi niya, kayo mga Israel, hindi ko na kayo tao. But now, I will bring you back. Kaya primarily, itong prophecy nito, hindi ito para sa mga Gentiles. Ito ay para sa mga Hudyo na tinanggihan na si Lord. And kasi sabi ni Paul ganito, kung kayo ang mga Hudyo, pinababalik ng Lord. Di lalo na, ngayon, binibigyan niya na rin ng karapatan itong mga Hintil. Nakuha ninyo? Okay, tuloy tayo. Nasabi niya, and it shall be that the place where it was said to them, you are not my people, then they shall be called sons of the living God. Kaya pareho lang kayo, Hudyo or Hintil. You are now on the basic, parang equal footing, na lahat kayo, hindi na kayo, niyaya ko na kayo. Di ba? Equal footing na. Ngayon sabi niya, Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel may be like the sand of the sea, ang dami na, only the remnant will be saved. Yung salita ng Diyos, hindi pa rin magbabago, ilan lang sa kanilang maliligtas, dahil ilan lang sa kanila ang nagpahayag ng alin? Pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi mababasa niyo sa chapter 10. Ano sabi? They did not, they established righteousness on their own, not according to faith in Jesus. Kanina pa lang sinasabi natin, hindi paraan natin, kundi yung paraan ng Diyos. Nagkakaintindihan? Hindi natin ipipilit, Lord, maawa ka na sa akin. Hindi. Sumunod ko sa sinasabi ko sa iyo dahil yun ang aking awa, kapahayagan ng aking awa through Jesus Christ. Tabag tayo. Kaya, for the Lord will execute His word on the earth thoroughly and quickly.
And just as Isaiah foretold, if the Lord of armies had not left us descendants, we would have become like Sodom and would have been like Gomorrah. Kung hindi dahil sa awa ng Diyos, patay na kayo lahat, katulad ng pagkasira ng Sodom at Gomorrah. Are you following? Kasi sa totoo lang, yung ginagawa ng Sodom at Gomorrah, ginagawa na natin ngayon. Patay na dapat kayo lahat. Pero hindi pa pinahintulot ng Diyos. Bakit? Sabi niya, what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness, attained righteousness, but the righteousness that is by faith. You see? Balik ulit sa by faith. It's not your ways. It is my way. It is because I am in control, you follow my ways, not your ways. Nagkakadili yan. Now, however, Israel, look at those, pursuing the law of righteousness, did not arrive at that law. Bakit? Why? Because they did not pursue it, hindi na ito tinanggap by faith. But as though they could by works, they stumbled over the stumbling stone. Kaya yung stone na ito, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and the one who believes in Him will not be put to shame. You know what God is saying? Itong same stone na ito will establish a temple. But this also same stone will destroy those who would insist in their own ways and not by the grace of God. Nakukuha? Andyan pa kayo? Kaya mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailangan ng buhay natin lahat. But I pray that you will not harden your heart whenever God invites us to come to Him. And sabi ni Jesus, come, those who labor and heavily laden, I'll give you rest. Minsan, pilit tayo ng pilit. Gagawin ko to para kay God. Kaya sa lahat, Kristyanismo lang nagsabi, hindi sa gawa mo, kundi sa ginawa ni Jesus Christ para ikaw at ako'y mabigyan ng kaligtasan. Nagkakaintindihan tayo. Hindi sa gawa natin, hindi sa paraan natin, kundi yung paraan ng Diyos at kundi sa magitan lamang ni Jesus Christ. Halos lahat, lagi sabihin, gawin mo to, magpakabait ka, gawin mo to para maligtas ka. Hindi. Eto, si Jesus Christ na matay na para sa'yo. Will you take it by faith? Ngayon ang tanong, pag yan ay naintindihan natin na yun na nga ang paraan lang ng Diyos, magugal pagdating sa langit, wow, pwede namang maniwala lahat. Ba't ako naniwala? Only by the grace of God. God never harden your heart. Kaya pag tinanong, ang kaligtasan ba sa akin lahat? O dahil ba sa nagdesisyon ako sa Diyos? Ang kaligtasan ay dahil sa Diyos. Pag ako naput sa impyerno, dahil hindi ka nagpasakop sa Diyos. Gusto mo maging Diyos. Nagkakadinihan. Kaya, if you believe that God is in control, you better submit yourself to God who is in control. That's our responsibility. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, sabi nga ni Paul, today is the day of salvation. Ngayon, huwag mo nang pagpabukas. Hindi mo alam kung anong may hawak bukas. Huwag mong tigasan ng iyong puso. Be humble enough before God and admit before Him na talagang, Lord, hindi po sa paraan ko, kundi sa paraan ninyo. Lord, tulungan ninyo ako. Kumbaga, be honest before God. Lord, patawarin mo ako, tulungan mo ako, palambutin mo puso ko. Kailangan kita. And Lord, I thank you. Dahil i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili to whoever He wills. And the mere fact you're here, the mere fact you're hearing this, I pray that na magpapakumbaba ka to listen to His voice. Kasabi nga ni Paul, you heard me, you heard the word of Christ because you were chosen by God. Ang sarap nun. Hindi mo pa nga desisyon pa rin niya. Tinulungan ka. Now it's up now to you whether you will do your responsibility or you will just reject Christ's offer. Habang tayo nakayuko at nakapikit, kapatid, Jesus Christ is offering you to come to Him. Huwag mong tigasan ng iyong puso. God knows, minsan pagod ka na eh. Pinipilit mo yung sarili mong paraan.
O kaya minsan tinitigasan mo yung sarili mo, hindi, ayoko maniwala sa Diyos, di siya totoo. Then minsan kaya na natin pinipilit yun kasi gusto natin magpatuloy sa sarili natin mga ginagawa. Sa alam nating masama, alam natin hindi sang-ayon sa Diyos. At minsan isip pa nga, ay hindi, galit lang sa amin ang Kristyanismo. Galit sa amin ang Kristyanismo. Hindi, mali ang kanilang pagpapaliwanag. Hindi. Ang tanong lang sa'yo, sumusuko ka ba talaga sa Panginoon Kristo? Huwag mong tigasan ang iyong puso. Time will come. Tutulungan ka pa ng Diyos. Pababayaan ka ng Diyos upang madala ka sa punto maintindihan mo ang totoong kalwalatian ng Diyos. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon. Huwag mong tigasan ng iyong puso. Tanggapin mo ang paraan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Yan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Hindi ang pagsapi ng grupo na ito, kundi si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay na magbuli, na siya lang ang tanging karapat-dapat mong ipamuhay, na siya na ngayon ay magiging mong Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ang kinakaugnay ng Diyos ngayon, huwag mong pagpaliban ng pagkakataon na to. Bakit hindi mo isuko ang sarili mo sa Kanya? Tanggapin ang Kanyang paanyaya. Kapatid ko, ikaw yan, pakitaas mo ng kamay mo sa Panginoon. Lord, ayoko na pong pagpalibanin pang panahon na ito. I want to submit to you myself, O God. Lord, I thank you. I accept your offer. I accept your offer, O Jesus. Panginoon, nagpapasakop ako sa inyo. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, thank you for opening my eyes. Thank you, Lord God Almighty. I really know that I am blind. But thank you, God, that you're opening my eyes and allowing me to see, Father God, na hindi po sa paraan namin, hindi sa kagustuhan namin, kundi lahat ito ay sa kagustuhan ninyo, sa awa ninyo, sa biyaya ninyo. Kahit Panginoong Hesus, tinatanggap ko, Panginoon, ang iyong pag-ibig, tinatanggap ko ang iyong kabayaran sa krus ng Kalbaryo, tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon na tagapagligtas. At Panginoon, salamat na ang pag-ibig nyo ay hindi na kailanman mababago. Kung kaya't naman, hangad ko, Panginoon, ang gawin ng mga bagay na makalulugod sa iyo. Dahil alam ko, one day we will be with you for eternity, O God. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. At Panginoon, sa lahat ng mga nagsitanggap sa inyo ngayon, I pray as you promised, fill them, God, with your Holy Spirit and allow them, Father God, to walk and live with power that comes from you. And allow them, Father God, to turn away from anything that's not pleasing before you. Anything, Father God, that will not glorify your name. May you grant them, Father God, the power and the strength that you promised to say no to ungodliness by your grace. Thank you, God. Thank you, Lord. We give you all praise and glory, Lord Jesus. And I pray for everyone in this room, O God. I pray, Lord Jesus, to help us, O God, to live, Lord, with gratitude, with humility, Lord God, with diligence, O Lord, trusting you, O Lord, trusting your heart, trusting your ways, O God, knowing, Lord Jesus, that you alone are in control and you alone are worthy of all praise and glory. Thank you, Jesus. We love you because you first loved us. We praise you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless.